Okay, God's morning mga kapatid. Muli, ngayon po ay araw na ho ng Martes, March 18, 2025. At ngayon po araw na ito ay pag-uusapan natin ang isa ulit popular na verse at yun ang ating devotion natin sa ating God's morning ngayong araw na ito. At muli, sa ating pagpapatuloy ay tayo po ay bumasa ng talata at atin pong tunghayan ang John 1 verse 1, ang the Logos in the beginning. Ngayon, sasamahan po natin ang ating partner. Aking partner ngayon. Magandang umaga po sa ating lahat. Sabi nga po sa John 1 verse 1. Mga kapatid, ngayon ipinapaalala ko sa inyo ang magandang balitang ipinapangaral ko sa inyo. Iyan ang magandang balitang inyong tinanggap at naging saligan ng inyong pananampalataya. Tayo po ay manalangin. Panginoon namin Ama, maraming salamat po sa napakagandang umaga meron kami ngayon, Panginoon. Maraming salamat po sa pagpaprovide ng aming mga pangangailangan. At ganoon din po, Panginoon, sa pagbibigay ng kalakasan sa aming katawan. Ganoon din po, Panginoon, ang mga pinapanalangin po namin, ang mga taong may sakit, Panginoon. Bigyan niyo po sila ng magandang kalusugan. Nang sa ganoon po ay maharap nila ng maayos ang kanilang mga dapat gawin ngayong araw na ito. Maraming salamat po, Panginoon, sa inyong pagmamahal. Tunay nga po, ang lahat ng ito ay aming itinataas sa inyong pangalan. In Jesus' name, Amen. Amen. So, purihin natin, Panginoon Diyos, isang mapagpalang umaga sa aking brother, kay Brother Mac, Julio. Yan. At sa mapagpalang umaga sa iyo, kapatid. At sa ating kay Nanay Edna Rosena, kasama din natin. At si Cindy Mercado, kasama rin po natin ang ating mga kapatid na ito. At ngayon po, tunghayan po natin ang ating talata. Sabi nga doon is ang ating sa amplified version, in the beginning, ibig sabihin, bago pa man ang anumang oras, before all time, I was the Word. It means ang ating Panginoong Jesucristo. And the Word was with God. And the Word was God Himself. Ito'y napaka-popular at malubil na dahil lagi po nating napapakinggan. At ang logos na sinasabi po is ay ang panimula ng lahat. Ang pariralang ito ng logos, ang in the beginning ay isang mahalagang konsepto nating mga mananampalataya o nating mga Kristiyano. Ito po ay nagmumula na sa talata ng Ebanghelyo na ni Juan. Ang nagsulat po ng talatang ito ay si Apostol Juan at pinatutungkol dito ang istorya ng pasimula ng lahat na sinimulan din ni Juan Bautista na siyang sumisigaw sa ilang. Sabi nga, at marami ang mga hari at dahil sa ginagawa ni John the Baptist. At sa punto na ito, ang logos ay isa pong salita ng salitang Griego, yan pong nasa taas natin yan. Ang logos ay sabi nga ay napakaraming kahulugan. Ngunit mga kapatid, sa kontekstong ito, ang tinutukoy po nito na salita ng Diyos na siyang nagsisilbing tagapamagitan sa Diyos at sa sangkatauhan. Parang isang tulay. Na sabi natin kung yung tulay na yan o yung isang dalawang daan na nagdudugtong, o yan ay tulay. Ang ating Panginoong Jesucristo ang siyang naging tulay natin o naging isang bridge natin mula sa Panginoon Diyos at sa sangkatauhan. Kung ating titingnan ang ating buhay dahil sa ating kasalanan, tayo ay nalayo sa ating Panginoon. At dahil sa labis tayong minamahal ng Panginoon Diyos, nagbigay siya ng tulay, si Kristo. At kailangan nating tanggapin at daanan ang tulay na ito. Sa ating buhay, hindi tayo makatatawid sa layunin at purpose ng Lord
kung wala ang tulay na ito, si Kristo. Ang Logos bilang salita ng Diyos ay hindi lamang isang simpleng salita na binibigkas, kundi isang aktibong puwersa na nagdadala ng kapangyarihan ng katotohanan. Ito ang tulay na sinusundan natin upang magkaroon tayo ng manual o mapa sa ating buhay na makita natin ang salitang ito. Makita natin ang bawat salita sa ating buhay. Ang John 1 verse 1 ay sinasabi ng salita ay nasa Diyos at ang salita ay Diyos. Hindi natin mauunawaan ang pagkilos ng Diyos sa ating buhay kung wala ang salita ng Diyos. Ibig sabihin, ang salita o logos ay isang bahagi ng Diyos mismo, isang persona na may sariling pagkatao at kapangyarihan o pagkakakilanlan. Ang logos ay ang tagapaglikha mismo. Sa sumunod na talata mula sa John 1 verse 3 ay sinabi na, sapagkat ibinigay ko sa inyo itong pinakamahalagang katuruan na tinanggap ko rin. Si Kristo'y namatay dahil sa ating kasalanan bilang katuparan sa sinabi ng kasulatan. Amen. Yan ay katuparan ng sinabi ng kasulatan. At katulad ng sinasabi nating tulay, kung sa pagkamatay ng ating Panginoong Jesucristo, binalo tayo ng dugo ng ating Panginoong Jesucristo nung tinanggap natin siya bilang ating personal na tagapagligtas. At kaya nga tayo nakatatawid, hindi dahil sa ating qualification, kundi dahil sa qualification ng ating Panginoon Diyos, ang dugo mismo ni Kristo na bumalot sa atin. Pinapakita nito na ang salita ay ang tagapamagitan ng Diyos sa paglikha ng mundo. Walang sino makalalampas kung wala ang Diyos sa buhay niya. Kung wala si Kristo sa buhay niya, walang makakalampas sa paningin ng Panginoon Diyos. Subalit dahil sa dugo ng ating Panginoong Jesucristo na nabayubay sa krus ng Kalbaryo, ito ang siyang nagsilbing cover sa ating lahat. Ang ating Panginoong Jesucristo ang aktibong puwersa na nagbibigay ng buhay sa lahat ng bagay. Kaya nga doon sa topic namin kagabi sa 1 Corinthians 15, ito ay nagpatungkol sa kahalagahan ng tunay na katatayuan natin sa ating buhay. Sabi nga ang kamatayan ang simula ng lahat. Doon natin malalaman kung tayo ay sa langit o sa impyerno. At napakahalaga na meron tayong Kristo sa ating buhay. Tinanggap natin siya bilang ating Panginoon tagapagligtas dahil mismo ang salita ng Panginoon Diyos na nagsasabi na si Kristo ang tanging daan, ang tanging tagapamagitan sa lahat ng ito. At ang salitang ito na ating pinag-uusapan ang siyang daan. Sa lahat ng ito. Ang salitang ito, ang siya mismong tagapagligtas. Ang John 1 verse 14 ay nagsasabi na, at kung si Kristo'y hindi na muling binuhay, walang kabuluhan ang aming pangangaral at walang katuturan ang inyong pananampalataya. Sabi nga, kung hindi nabuhay ang ating Panginoon Jesucristo, sa mismong sinabi niya sa ikatlong araw, walang silbi ang pananampalataya natin. Tayo ang pinakakawawa. Subalit, nabuhay ang ating Panginoon. Sabi nga doon sa 1 Corinthians 15, ang daming witness. Bukod sa 12 apostol, ay meron pang 500 mahigit. Na nakitang umakyat ang ating Panginoong Jesucristo, na nakitang bumalik ang ating Panginoong Jesucristo, at nakitang nabuhay ang ating Panginoong Jesucristo. Na siya ngayon ay buhay sa presensya ng banal na Espiritu sa atin, na naniniwala at nananampalataya. Ipinapakita nito na ang salita ng Diyos, mismo ang ating Panginoong Hesus, ay nagkatawang tao upang maging tagapagligtas ng sangkatauhan. Siya ang nagkatawang tao upang maibalik ang relasyon natin sa ating Panginoon Diyos. Kaya tayo nakakalapit, kaya tayo nakakapagpuri, kaya tayo nakakapanalangin sa Panginoon ay dahil kay Kristo.
dahil sa ating Panginoon tagapagligtas. Nung una, ang ating mga panalangin, wala tayong personal na relasyon sa ating Panginoon, tila parang isang minimorya lamang, no? Na lagi nating sinasambit, subalit walang kapangyarihan. Pero dahil sa relasyon natin sa ating Panginoon Diyos, siya ay mismong nakikinig at nararanasan natin ang kanyang presensya dahil sa salita. Mga kapatid, ang konseptong ito ng Logos, in the beginning, ay napakahalaga sa pangunawa at pagkakilala natin sa ating Panginoong Hesus. At ito'y nagpapakita ng kanyang papel sa mundong ito, ang plano ng kaligtasan. Ikaw at ako ay kasama sa plano ng Diyos at ninanais niya na tayo ay maniwala, tanggapin natin ang kaligtasan, ang handog niya. Ang ating Panginoong Kristo ay ang salita ng Diyos, ang tagapaglikha at ang tagapagligtas. Ang kanyang pagdating sa mundo ay isang pagpapakita ng pag-ibig at biyaya ng Diyos sa sangkatauhan. Mga kapatid, para sa ating personal aplikasyon ngayong araw na ito, meron po tayong 5 bagay. Una, ang pagkilala natin sa Diyos bilang pundasyon ng lahat sa ating buhay. Sa ating bang buhay na ito, naniniwala tayo na ito ay mula sa Diyos, nanggaling sa Diyos, at may purpose ang Diyos sa lahat ng nangyayari sa ating buhay. Kailangan nating maunawaan na ang Diyos bilang salita ay ang pundasyon ng lahat ng bagay na ating buhay. Kaya kung hindi natin naiintindihan ang ating buhay, hanapin natin sa Biblia. Tunghayan natin ang Biblia. Buksan natin ang ating Biblia dahil makikita natin ang katugunan at kasagutan ng ating Panginoon Diyos. Sabi nga sa atin ng Colossians 1, verse 16 hanggang 17. Sapagkat sa pamamagitan niya ay nilikha ang lahat ng nasa langit at nasa lupa. Nakikita man o hindi, pati ang mga espiritual na kapangyarihan, paghahari, pamamahala at pamumuno. Ang lahat ng nilikha ng Diyos sa pamamagitan niya ay para sa Kanya. 17. Siya ang una sa lahat at sa buong sinukob na nananatiling nasa kaayusan sa pamamagitan niya. Amen. Nakita natin ang lahat ng bagay, nakikita at hindi, ay nagmula sa Kanya, sa ating Panginoon, Jesucristo. Ang Diyos ay ang pinagmulan ng lahat ng bagay dito. At ang lahat ng bagay ay may layunin sa Kanya. May purpose ang bawat isa. May purpose ang lahat ng yan. Siya ang sentro ng lahat ng nilalang. Nakasentro. At kung tayo ay nakasentro sa Kanya, makikita natin ang layunin natin sa ating buhay. Sabi nga, hindi lamang ang ating pisikal o ang mga pisikal na bagay dito sa mundong ito, kundi sa ating makikita natin yan sa ating relasyon, pangarap at layunin. Nagsimula po tayo sa ating Panginoon Diyos sa lahat ng bagay. Sabi nga, ang pagsisimula ng pasasalamat sa lahat ng mga bagay na meron tayo ay that's a good thing na simulan natin. Tandaan natin, the beginning of all wisdom ay nagmumula sa ating Panginoon Diyos. At upang magkaroon tayo ng wisdom sa lahat ng bagay na ito, kailangan natin ang salita ng Diyos. Sabi nga, faith comes from hearing and hearing the Word of God. Ang pananampalataya ay sa patuloy na pakikinig at pakikinig ng salita ng Panginoon Diyos. At dahil dyan, sa ating ikalawang punto, kailangan po natin pakinggan ang salita ng Diyos.
ang salita ng Diyos ay hindi lamang mga salita sa isang libro, kundi isang aktibong puwersa na nagtuturo sa atin, nagbabago sa atin. Sabi nga sa ating regular na pagbabasa ng Biblia at patuloy nating pakikinig sa kanyang salita para sa patnubay at karunungan, hindi tayo ipapahamak nito, kundi ipapakita nito sa atin ang buhay na pinangako ng Diyos, ang buhay na masagana at kasiyasiya. Sabi nga sa atin ng Psalms 119 verse 105, Salita mo'y isang tanglaw na sa akin ay patnubay, sa landas kong daraanan, liwanag na tumatanglaw. Amen. Ang salita ng Diyos ay nagsisilbing ilawan sa ating buhay, na nagbibigay ng patnubay at nagpapakita sa atin ng tamang landas na dapat nating tahakin. At kung ang ating buhay na yan ay nakasentro sa salita ng Panginoon Diyos, magiging point number 3 natin yan. Ang buhay na nakasentro sa Diyos. Ang buhay natin na ang Diyos ang ating sentro sa lahat ng ating relasyon sa ating kapwa, maging sa lahat ng bagay sa ating buhay. Ang salita ay nagkatawang tao, sabi nga po doon, upang mamuhay sa gitna natin. Hindi pinili ng Panginoon Diyos ang unggoy. Hindi pinili ng Diyos ang tao, ang aso. Kundi pinili niya ang tao upang makahalubilo sa atin. At upang mamuhay sa ating kalagitnaan. Kaya nga wala tayong kaya ipagmalaki sa Panginoon Diyos dahil lahat ng bagay naranasan ng ating Panginoong Jesucristo. Ipinanganak siya, namatay, inilibing. Naging bata rin po siya. Nagtrabaho din po siya. Kaya kung nagrereklamo tayo sa ating buhay at minsan parang tila sawang-sawa na tayo sa mga bagay, isipin natin si Kristo. Nakatulad din natin. Nagtiis at patuloy na pinanghawakan ang salita ng Panginoon Diyos. Nakatulad natin na pinili niya na maging tao kahit siya ay Diyos upang maging role model natin. Upang ang lahat ng tao ay hindi makapagmalaki sa kanyang sarili. Upang ang lahat ng tao ay ang maging basihan niya ay si Kristo. Hindi kung ano ang kanyang nararanasan o ang kanyang sitwasyon. Yan ang buhay na nakasentro sa ating Panginoon Diyos. Sabi nga sa atin ng Philippians 2, verse 5 to 8. 2:5 Naway magkaroon kayo ng kaisipan na tulad ng kay Kristo. 6 Kahit siya'y likas at tunay na Diyos, hindi niya pinagpilitang manatiling kapantay ng Diyos. 7 Sa halip kusa niyang hinubad ang pagiging kapantay ng Diyos at naging katulad ng isang alipin, ipinanganak siyang tulad ng mga karaniwang tao at nang si Kristo'y maging tao. 8 Nagpakumbaba siya at naging masunurin hanggang kamatayan, maging ito man ay kamatayan sa krus. Amen. Sabi nga, ang bahagi na ito o talatang ito ay nagpapakita na ang ating Panginoong Hesus ay bagaman siya ay Diyos, nagpakababa po siya at nagkatawang tao upang mamuhay sa gitna natin. Ang kanyang pag-ibig at pundasyon o ang kanyang pag-ibig na ito ay naging pundasyon sa lahat ng bagay na ngayon ay ating natatamasa. At sa kanyang pagsunod ay nagpapakita sa atin kung paano dapat tayo mamuhay at kung paano dapat natin ilagay siya sa gitna ng ating mga prioridad at desisyon. Ang Diyos ba ay nandyan sa ating mga priority, sa ating mga desisyon? Ang Diyos ba ay kabilang natin, kasama natin? At napakahalaga
na sa ating buhay na ito ay may bahagi natin ang salita ng ating Panginoon Diyos sa ating kapwa. At ito ang ating point number 4. Ang pagbabahagi ng salita ng Panginoon Diyos. Ang salita ay dapat ibahagi sa iba. Maging isang tagapagdala po tayo ng kanyang mensahe ng pag-ibig at kaligtasan sa mundong ito. Sabi nga sa atin ng Romans 10:14, paano naman sila tatawag sa Kanya kung hindi sila sumasampalataya? Paano sila sasampalataya kung wala silang napakinggan tungkol sa Kanya? Paano sila makakakinig kung walang mangangaral sa kanila? Napakahalaga po ng pagbabahagi ng salita ng Panginoon Diyos. Tayong lahat ay binigyan ng tungkulin ng Panginoon Diyos upang maging bahagi o maging tagapagdala ng salita ng Panginoon Diyos. Na sa ating buhay, minsan, napakahalaga na sa ating mga kapatid, masabihan natin, no, mahal ka ng Diyos. Maraming tao ang mayroong iba't ibang klase ng pinagdadaanan sa buhay. At napakahalaga na maiparating natin ang salita ng Panginoon Diyos na siyang orihinal na siyang nagbibigay ng buhay sa lahat. Imagine natin, at lagi na rin natin nasasabi, bago likhain ng Diyos ang tao, nilikha muna niya ang lahat ng pangangailangan ng tao. Ang langit, ang lupa, ang hangin, ang mga puno, hayop, lahat ng nakikita at hindi natin nakikita. Sa Kanya nilikha ang tao. Nangangahulugan na sa ating buhay, inuna ng Panginoon Diyos ang pangangailangan ng tao bago pa man niya likhain ng tao. Kaya kung nakikita natin na kulang ang maraming bagay sa ating buhay, isipin muna natin na ang Diyos hindi tayo ilalagay sa isang sitwasyon na ito ay kulang. Ito ay magbibigay sa atin ng katatagan. Kung meron man tayong circumstances, situation o mga trial sa ating buhay na kailangan nating lampasan. At napakahalaga ng salita ng Panginoon Diyos. Sabi nga doon kanina na nabanggit sa Romans 10:14, paano tayo maniniwala kung walang nagpapahayag, walang nagtuturo? At para sa ating ikahuli na puntos na ating aplikasyon natin sa umagang ito, pagiging tapat sa salita ng Panginoon Diyos. Ang Diyos natin ay tapat sa atin. Ngunit tayo ba ay tapat sa salita ng Panginoon Diyos? May mga nabitawan ba tayong salita ng Panginoon na ipinangako natin sa Panginoon Diyos na ngayon ay ating sinusunod, o may mga salita tayo na hindi na natin nasusunod sa Panginoon Diyos? Mga pangako na napako. Mga kapatid, ang salita ay puno ng katotohanan, lalo na ito ay galing sa Panginoon Diyos. At ang Biblia ay punong-puno ng katotohanan na nagmumula sa ating Panginoon Diyos. Kaya nga, kung gusto nating maiayos ang ating buhay, kung hindi ito sinasabi sa Biblia, huwag nating sundin. Magsikap po tayo na mabuhay na isang buhay na tapat sa Kanyang salita. Kahit na mahirap. Hindi po madali. Sabi nga sa atin ng John 17:17. Italaga mo sila sa pamamagitan ng katotohanan, ang salita mo ang katotohanan. Talaga sa katotohanan. Sabi nga, know the truth and the truth will set you free. Ang salita ng Diyos ay ang tanging tunay na katotohanan. Ito ay isang gabay sa ating buhay. At dapat nating sikaping mabuhay ng naaayon sa mga turo nito. Ang anumang bagay dito sa mundong ito ay pansamantala lamang. Lahat yan ay lumilipas. Sabi nga sa atin ng 1 John 2:17.
Mawawala ang sanlibutan at ang lahat ng kinahuhumalingan nito, ngunit ang mga sumusunod sa kalooban ng Diyos ay mabubuhay magpakailanman. Amen. Ang cellphone, lumilipas. Ang sasakyan, kumukupas. Pero ang salita ng Panginoon Diyos, mananatili. Meaning to say, ang anumang bagay dito sa mundong ito ay pansamantala lamang. Ang tunay na buhay ay nasa ating Panginoon Diyos. At pagsunod sa kanyang salita na nagdadala ng walang hanggang buhay. Mga kapatid, sa ating pagtatapos sa ating aral na ito at sa pamamagitan ng pag-apply natin ng mga aral na ito sa ating pang-araw-araw na buhay. Mga kapatid, subukan natin. Nalakaran natin ang salita ng Panginoon Diyos. Patuloy natin pagbabasa at pag-unawa dito. Babaguhin ito ang ating buhay. At mas maunawaan natin ang pagmamahal at biyaya ng Diyos. At mas mabubuhay tayo ng isang buhay na nakasentro sa ating Panginoon Diyos. Again, purihin ang ating Panginoon Diyos at sa ating pagtatapos, nais kong hingan ng huling pananalita para sa aral natin ang aking partner. God's morning muli mga kapatid. Napaka-blessed po natin at talagang tayo ay inaalagaan ng ating Panginoon. Sabi nga po kanina sa ating napag-aralan, prepare na ng ating Panginoon ang ating mga pangangailangan bago pa tayo nilikha. Kaya kung tayo man po ay nakakaranas ng may kulang sa atin, ang Panginoon po ang makakasapat sa ating mga pinagdadaanan. Kung ano man po yung mga pinagdadaanan natin sa buhay, ilapit lang po natin sa Panginoon. Sapagkat ang Panginoon po ang may likha ng lahat ng bagay. Siya po ang makakapagbigay sa atin ng kapayapaan. Siya ang makakapagbigay ng ating mga pangangailangan. Patuloy din po natin na ibahagi ang ating salita ng mga ating Panginoon nang sa ganun ng ating mga kapatid na nasa paligid natin ay makarinig. Sabi nga din po kanina na paano sila mananampalataya kung wala silang naririnig at paano sila makakarinig kung walang mananampalataya. Yun po ay sa pamamagitan natin na nakakakilala na sa ating Panginoon. Pakilala po natin ang ating Panginoon nang sa ganun po ay hindi lang tayo ang maligtas. Sabi nga rin po doon sa napag-aralan namin sa Bible study kahapon na hindi na nakakatakot mamatay. Di po ba dati nakakatakot mamatay? Ngayon po hindi na nakakatakot mamatay kasi alam natin na may relasyon tayo sa Panginoon at alam natin na magkakaroon tayo ng glorified body na makakasama natin ang ating Panginoon sa langit. Ang nakakatakot lang po, nakakapag-alala ay yung mga taong maiiwan natin na mahal sa buhay dito sa lupa na wala pang relasyon sa ating Panginoon. Pero yung sarili po natin na nakakilala na sa Panginoon, may personal relationship na sa Panginoon, hindi na nakakatakot. So ating pong ibahagi sa ating mga mahal sa buhay, nang sa ganon, hindi rin po sila matakot sa kinakaharap natin na kamatayan. So yun lamang po, maraming salamat po at magandang umaga po muli. Okay, purihin natin pa ng Diyos. Nais ko namang i-acknowledge ang ating mga partners online. At ito ay kaunahan na nandito ang ating mga kapatid, no? Kay Cindy Mercado, kay Mac Julio, kasama rin po natin. Yan, at si Nanay Edna ng Liliw. Yan, good morning din sa ating lahat. At yan, mapagpalang umaga. Siyempre kasama rin natin si Ate Carmeline Tanyo. Yan, si Ate Marta ng Bulacan Chaong, si Nay Winnie ng Villa Escudero. Yan, God's morning sa lahat, no, mga kapatid. At siyempre kasama rin natin ang aking ate, aking pinsan, no, si Ate Lilibet Chua dyan sa Alameda. At ang aming foreman, kasama rin natin si Gilbert Bautista, ang Kuya Chris, yan, Artillaga, yan, sa Bulacan Chaong, yan. At pagbati ni ni Nay Winnie, no, kay Maripe, yan, Patual family, kay Lorena, yan, good morning everyone. Siyempre kasama natin ang aking magandang nanay, Corazon Mercado,
Pagbati rin ni Winnie kay Gabriel, no? Dalangin family. Yan. God's morning. Yan. Sabi nga, pagbati rin kay Pastora Pe, kay Abby, kay Malu, kay Michelle, at kay Mark. Yan. And that's all. Kay Mark Anthony Benaluz, Artillaga, Jerome, Ian, to. Kay Micaela, Angela Rafael Dalangin, Lisel, Hector, yan, kay Cruz, kay Kuya Jimmy, no? Kay Jimmy Yunyo, yan. Kay Ate Kakay, kay Mariel Artillaga, yan. At siyempre kay Doktora Julia, no? Ng Ormo, kasama rin, ng Osamis, kasama rin po natin. Si Sir Ruben Mateo. Welcome po, Sir Ruben. And God's morning po. Yan. Kay Sister Alma Tatel. Yan. Kay JC. No? Si Sir JC ng RCBC. Hi, Sir. Sa mapagpalang umaga po. At syempre, kasama rin natin si Pastora Pe. Yan. At si Ate Nela Nonoso family, yan. Si Ate Tina, God's morning. Okay. Praise the Lord. Yan. Dyan kay Iya Maripe. And that's all, mga kapatid. I hope na banggit ko lahat. At dyan, mga kapatid, tayo po ay manalangin. O manaming Diyos na makapangyarihan, kami po ay nagpapasalamat sa araw na ito at sa iyong biyaya at awa. Muli ay dinala mo kami, Panginoon, sa yugto na paniwalaan namin ang salita mo. Kami po ay nagpapasalamat dahil patuloy kang nagbibigay ng gabay, Panginoon. At sa aming topic na ito, the Logos in the beginning, mula po dito sa John 1 verse 1, ay nagpapaalala sa amin na ang iyong salita ang siyang sentro ng aming buhay. Salamat, Panginoon, at patuloy mo kaming ginagabayan sa iyong salita. Sa aming pang-araw-araw, Panginoon, na debosyon, Panginoon, turuan mo kami, Panginoon, na patuloy na makinig at sumunod ng naaayon sa iyong kalooban at sa iyong layunin. Again, O God, we thank you. Patuloy po inyong proteksyonan ang bawat isa sa lahat ng aming mga gagawin, tatahakin, at patuloy na paggabay sa lahat ng ito. Dinadalangin din namin aming mga kapatid na may karamdaman. Patuloy, Panginoon, ang aming dalangin ng ang iyong kalooban, Panginoon, ang masunod, Panginoon. At ikaw ang aming Diyos ng kagalingan na walang imposible sa iyo, na kaya mong pagalingin ang anumang karamdaman sa aming buhay. Turuan mo kami, Panginoon, na sa layunin lahat ng ito, sa lahat ng purpose ng ito, ay maunawaan namin ang iyong salita. Again, O God, we thank you and we praise you. In this I pray, in the name of our Lord Jesus Christ. Amen. Mga kapatid, let us shout the shout of victory. Christ has died. Christ has risen. Christ will come again. And together, we are for Christ. Again, God's morning, everyone.